ninyo kung gaano kasantanas ang mga media ngayon. O, pakinggan ninyo si Ma'am Trixie Cruz Angeles para malaman ninyo kung gaano ka-loko-loko ang mga media. Dahil supposedly, itong media ang naghahatid sa atin ng mga trending na balita, pero ang media kung ano-anong binabalita, malupit itong PIDEA Leaks, ha? Napakalupit netong PIDEA Leaks, napakalupit din netong hearing ni Senator Bato, ha? Pero walang ibinabalita, mga bossing, etong etong mainstream media. Sabi ko sa inyo, yung lumantad na resource person, testigo, si, anong pangalan nun? Si Jonathan, basta si Mang Jonathan Morales, si Jonathan Morales ba yun? Si dating PIDEA agent. No, tingnan mo, ha. Wala man na nag-i-interview sa kanya na iba. Araw-araw nakikita ko na siya sa SMNI. SMNI na lang talaga, mga boss, yung naghahatid ng mga balitang malulupit sa Pilipinas, yung mga balitang talagang malapit sa mga puso natin. Etong mainstream media, wala na. Tayo na ang binabalita, yung demanda ni Bea Alonso kay Christy Fermin. Kahit naman mamatay yung mga yan bukas pare-parehas, wala naman tayong pakialam dyan. Hindi naman tayo naaambunan ng yaman ng mga hinayupak na yan. So anong paki natin dyan? Yung kaso ni yung kaso ni Denise Corneo. Pucha yan, sila lang naman ang nakikinabang dyan. Wala tayong paki dyan. Yun lang ang mga ibinabalita nila. Pero etong napakalupit na issue kung saan involved ang mga leader ng pamahalaan natin, tikom ang kanilang bibig. Pakinggan natin yung sasabihin, analysis ni Trixie Cruz Angeles na dati pong Presidential Communications Secretary. Diyan sa pagiging tahimik ng media patungkol dito sa PIDEA Leaks na to. Napakalupit nito, ha. Lalo na ngayon, may involved pa na artista. Oo, tapos aside from artista, may mga kumakalat pa ng mga picture ngayon, ha, na yung party nila, ha? 2012. Meron daw silang parang isang kondo-kondo diyang party, baka yun na yun. Nako, Diyos ko po, ang daming personalidad doon. Nako, sigurado ako, lalabas ang lahat ng mga bangag sa Pilipinas pag nagkataon. Sige, panoorin natin itong sasabihin ni Trixie Cruz Angeles. Kinistyon ng dating press secretary ng Administrasyong Marcos ang tila pananahimik ng mainstream media sa issue ng PIDEA Leaks kung saan naugnay si Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng iligal na droga. Narito ang balita ni Jane Cognita. Alam nyo, natatandaan ninyo nung panahon ni PRRD. Nung panahon po ni PRRD, mga bossing, gusto nilang magpa-check up si PRD at ilabas ni PRD yung state of health niya. Dahil daw, if he's not healthy daw and he cannot lead the country, papalitan na daw siya ni Leni Robredo. Pero ito, tinan mo, media ang bumabanat nun kay PRRD dati. Yung mga dilawang tae, lahat yan. Pero tinan mo ngayon, ultimong dilawang tae, wala silang statement, komento, or demand patungkol dito sa drug test na hinihiling ng taong bayan para mapatunayan whether itong ating presidente ay fit psychologically, because if you're under the influence, kaya nga under the influence sa Amerika nga magdadrive ka lang ng medyo nakainom DUI ka na driving under the influence makukulong ka na, pwede ka pang mawalan ng ng lisensya magmaneho. Ito pa kaya nililid mo ang pamahalaan, nililid mo ang bayan, nililid mo lahat ng mga Pilipino dapat you are sane. Dapat ikaw ay natural high. Hindi pwedeng hindi pwedeng high sa gamot. Diba? So malaking issue ito. Ang sinasabi ko dito is napakalaking issue nito. Walang patunay whether the president is indeed still using now. Kasi if the story is 2012, he's using now, hindi na, then walang problema siguro. But if gumagamit pa rin siya ngayon, then that is a problem. Kaya nga, if mayroon siyang history ng paggamit, dapat lang talaga na mag-demand ang tao or mag-demand tayo sa kanya na
yung comprehensive na yung talagang malalim na drug testing para ma-prove niya at ma-win niya ulit yung respeto ng mga tao na I am sane, I am in perfect mind and physical condition to lead this country. Dapat ganun. Ang problema, even the media, tahimik tungkol dito na supposedly ang laki-laking issue nito. Alam na natin kung bakit tahimik ang media. O play. Sa media entity na iba, wala po eh. Napakaganda ng sinabi ni Mystery Man 007 ha. Mantakin mo, merong mga franchise yung mga media outlet na hindi naman nila ginagamit yung franchise nila sa kabutihan. Ibig sabihin, sinusuppress naman nila yung mga balita na inilalabas nila sa mga tao, yun lang mga walang kakwenta-kwenta, yun lang yung kanilang inilalabas. Pero yung yung mga issues na dapat talagang napaka-importante sa kumakalam na sikmura ng mga taong bayan, na talagang alam niyo tumaas po ang poverty rate sa Pilipinas, yung pong hunger rate tumaas. Ayon sa SWS survey, mas madami daw pong gutom ngayon. Kaya naman pala nung mga nakarang araw, feel ko na parang walang laman yung tiyan ko, parang gutom ako. Yun pala, ang daming gutom ngayon mga bossing. Kaya Diyos mio talaga naman, yun ang dapat na ibinabalita ng mga mainstream media, yung mga malapit sa puso natin mga Pilipino. May mga may epekto sa atin, hindi yung kung ano-anong balita. Ang tagal na nitong issue na to. Nagsasalita kahit sino gustong kausapin nitong testigo na ito, pero walang media entities, outlet na mainstream na kumokontak sa kanya para tanungin kung gaano ba katotoo yung kanyang mga statement sa Senado. Puro pahapyaw lang. Wala pong wala pong siguro dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila, yun nangyari sa SMNI. Tila nagkakaroon na nga ng chilling effects sa broadcast industry ang ginagawang panggigipit sa SMNI na pinatawan ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission o NTC at panukalang batas para sa kanselasyon ng prangkisa nito na ngayon ay pasado na sa Kamara. Ayon kay dating Press Secretary ng Administrasyong Marcos na si Attorney Trixie Cruz, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media sa isyu ng PIDEA leaks kung saan nauugnay sa illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lang yun remember, I think na discuss ko to before. Noong syempre, nag-usap-usap kami, matatalo si Isko. Sabi namin si Coach Olis, hindi mananalo yun, malakas. Pero kaming dalawa ni Banat Bay, matatalo kasi ang daming pera nung kalaban si Isko walang pera So alam naman natin, pera-pera labanan dyan pag nakikita natin sa ground, yung mga tao tuwan-tuwa kay Isko. Kaya lang pagdating ng gapangan sa huling araw ng kampanya, sigurado uulan ng pera Ang daming pera ng mga hinayupak So ngayon, sabi namin, what's in it for us? Kasi nag-usap-usap kami, sabi namin, okay, so mawawala si Isko sa circulation dahil syempre matatalo siya, hindi na rin siya mayor. So anong plano natin? Nag-usap-usap kami tatlo, what's gonna be your plan? Kasi ako, established na ako, sabi ni Banat Bay. I am Banat Bay already. People watch me already. Kung ano man pinagagawa ko sa buhay ko, meron na ako mga solid na followers. Now the question is, how are you gonna retain etong mga viewers nyo ngayon, yung inyong mga followers, lalo na kung they are only following you because of Isko Moreno, sabi namin. Kaya yun, nag-iisip kami ng paraan, ganito gawin natin, magbanateros brothers tayo, mag-vlog tayo ng 3, yung mga ganun, di ba? Parang gumagawa kami ng mga paraan kung paano kami magsusurvive after ng election, which is alam namin mananalo si Bongbong. So syempre ayaw namin sa kanya dahil PRRD kami, di ba? And Duterte's will go down, and then hindi naman kami close kay Inday Sara because may sarili ng grupo si Inday Sara. Lahat naman ng grupo ng tatay niya hindi ka grupo ni Inday. Ewan ko kung bakit. Lahat ng kaibigan ng tatay niya ayaw ni Inday. Ewan ko kung anong diferensya nito ni Inday.
Oo, hindi ko talaga maintindihan si Inday paminsan eh. So, sabi ko ay siguro may content pa din tayo, sabi ko. May content pa din tayo kasi syempre ang mainstream media galit diyan kay kay Bongbong Marcos. So, parang lalabas na niyan, tayo na yung bagong opposition and then magiging kakampi na natin yung mainstream media kasi alam naman natin kung gaano kamuhi yung mainstream media sa mga Marcos. Nanggaling pa yan sa tatay nila hanggang ngayon, di ba? Grabe ang pagbanat ng mainstream media kay Marcos lalong-lalo na nung kampanya pa lang. Pati nung 6 na taon na na protesta niya sa COMELEC doon sa vice presidential race nila yung vice presidential protest niya, election protest niya na kay Leni Robredo. So, sabi ko magiging kakampi natin ng media. So, magiging madali yung pagbo-vlog para sa atin. So, baka nga mapunta pa sa atin yung mga dilawan. Sabi ko pa, baka mapunta pa sa atin yung mga dilawan. Tapos siguro, kasi mangyayari yun, parang magiging na tayong oposisyon. Pero siguro, magiging objective tayo. Hindi tayo magiging katulad ng mga dilawan na oposisyon na lahat na lang nang gawin mali. Kasi syempre, ganun nga kami. Pag tama palakpakan, pag mali ba na tayo, grabe ka, ikaw Randel Bunagan, late ka na naman ha. Di pa eh. Wala pa nagme-message pero bukas Ninong Randel puntahan ko na yan bukas. Gugurgurin ko na yung niyan, Johnny Air na yan. Tagal-tagal na yan Hindi, bukas Ninong Randel puntahan ko sa third eye. Kita muna kami ni Ruben Padilla tapos magpa-annual physical exam ako bukas sa kumpanya namin dahil mandatory yun. Tapos kunin ko na yan Ninong Randel. Siyempre kailangan makakuha natin yun. So ayun ang sinabi ko, yun ang pinag-usapan namin noon nila Banat Bay, na magiging kakampi namin ng mainstream media dahil nga galit ang mainstream media sa mga Marcos. Ginawa ng lahat ng mainstream media para sirain ng mga Marcos Nagpasara ng ABS-CBN, mga Marcos So talaga akala namin ganun. And then biglang ito nangyari. Kaya takang-taka talaga ako na ang ine-expect ko talaga itong mainstream media dudurugin itong Bongbong administration kung gaano sila ka-relentless noong panahon ni PRD. Sabi ko mas lalo silang magiging relentless sa panahon ni Bongbong. It's the other way around. Gulat na gulat ako. Pucha, ang naging kakampi ng mga pula yung dilaw. Tapos kami, nagstay lang kami sa crowd ng Iskonians at saka ng mga DDS. Tapos yung mga nabudol na mga tanso. Pero naging united yung media, gobyerno, tapos yung dilawan tae. Sabi ko patay tayo dyan kasi kung makikita ninyo si Trixie Cruz Angeles gusto niyang bigyan yung mga vloggers ng spot dyan sa Malacanang Press Corps na kapag ka ikaw daw ay merong 25,000 YouTube followers and up, pwede ka na makapag-pa-accredit sa Malacanang Press Corps na ikaw ay Malacanang vlogger na kapag may mga press conference hindi lang media nandoon, nandiyan na yung vlogger. Biglang ayun tinanggal si Trixie, hindi na natuloy yun. Tapos biglang nagkaroon na ng mga raffle ng mga NMAX pucha yan. Naging kabati na nila yung media after that. So yun yung pinagtataka natin at saka ito yung dapat mabuksan ng isip ng mga mamamayang Pilipino na ang mainstream media wala na yan. Wala na silang ibinabalita sa inyo na para sa inyo. Ang binabalita na lang nila, nagbabalita na lang sila para sa mga nag-a-advertise sa kanila. Gusto nila yung safe na balita para yung mga nag-a-advertise sa kanila hindi mawala. So pera-pera yan. Dito sa SMNI, makakanood kayo ng balita sa SMNI dire-diretso, halos walang patalastas, paunti-unti lang. Talagang ito, mini-maintain ng SMNI lahat ng mga shows nila kay merong bumili ng slot para sa kanilang mga commercials or kung merong tawag diyan, ano ba tawag sa mga commercial? Mayroong mga sponsors and all. Kung wala, dire-diretso pa din. Hatid pa rin ng balita sa tao kay may kitain o wala. Yan ang SMNI. Ayun, so doon kami talaga nadismaya. At ito rin si Trixie Cruz Angeles nagtatanong na din kung bakit nakakabingi nga yung katahimikan ng mainstream media sa ngayon. Ito
itong PDEA leaks gives tumatatak tuloy sa utak ng ating mga mamamayan. Particular na yung yung nakakakita kung ano yung issue na ito. Tandaan natin parang ito lang po ang mga programa dito sa stasyon na ito, sa network na ito, ang tumatalakay nitong issue na ito. Mabuti merong isang major network na nag-cover ngayon or pinag-uusapan, pero still tumataginting ang katahimikan ng ating media. Tama. Bakit? Kung maaalala, sinabi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na may malaking epekto sa broadcast industry ang ginawang panggigipit sa SMNI dahil lamang sa pagpuna ng... Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, that was Sunday. Nandiyan kami sa Green Hills, sa Wilson, dyan sa may, North Green Hills. Mga social dyan malapit sa Wakwak yan. Okay, so nandiyan kami sa, Emperor's Dim Sum. Dyan sa Emperor's Dim Sum, dyan po ginanap yung maisog press conference. Nakita nyo, ang laki ng camera ng ng GMA7 doon. Pucha, kumain lang. Kumain lang mga bossing. Nag-video doon. Buong press conference, naka-cover sila. Ang laki ng mic nila nakaharang doon. Tapos binibidyo pa nila lahat. Puta ina, hindi lumabas yun sa GMA7. Hindi lumabas yun sa GMA7. Sabi ko, walang hiya itong mga to. Lalakas kumain. Nandito na kayo, hindi naman lumabas. Tapos pinatabi-tabi pa nila yung mga yung mga gamit ng mga vloggers dahil ang laki-laki ng camera nila. Tapos hindi naman nila ipapalabas, kaya pinaringgan ko Sabi ko, ang laki-laki ng camera nyo, hindi nyo naman ipapalabas yan sa network nyo. Ginanong ko sila hindi lang umiimik dahil mas malaki ko dun sa baka ipokpok ko sa kanya yung camera niya Reggie RTS, maraming salamat sa iyo dyan sa Dubai God bless you and more blessings for you and your family at sa karir mo dyan mabuhay ka. May news ang PDEA leaks sa UNTV, yes, meron naman, pero hindi nga lang kasing katulad nitong sa SMNI. Talagang tinambayan nila ito. Hindi naman anti-government ang SMNI. Actually, ang SMNI is anti Satanas. Unharot props lang talaga. Ang laki ng camera nila Tapos gumagano, may video pa silang ganun. Ulol. Tayo na niya, nanood ako ng GMA7 kahit anino nung maisog, hindi na ipakita ron. Animal na yan, ang lalakas pa kumain. Ang konti nung nakain kong beef broccoli dahil sa lakas yung kumain. At saka ng sweet and sour pork. Hati pa kayo, hindi nyo naman ilalabas pala yung balita ng press conference ng maisog na yung mga hinayupak kayo. Dalawang anchor ng istasyon sa travel funds ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Marcos Jr. The matters affecting Sorosug Media Corporation affects the whole broadcast industry. And in fact, the proceeding to cancel its franchise is a historical precedent in broadcast media. The whole proceedings sa Congress at saka sa NTC, medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of Damocles sa ibabaw ng ulo. At sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Tingin naman ni Attorney Cruz, iniiwasang busisiin ng mainstream media ang issue dahil tutumbok ito sa health condition ni Marcos Jr. kung mayroon pa ba itong kakayahang pamunuan ang bansa. Kung ang content nitong PDEA leaks ay kailangan ng i-discuss at it goes into the health condition of a leader, magtatanong ang taong bayan nasaan, meron bang competence? Kung long-term use ang pinag-uusapan natin sa illegal na substances, mayroon pa bang capacity to make competent decisions? Maliban sa dating press secretary, napansin din ng isa sa mga batikang mamamahayag ang pananahimik ng mainstream media sa issue ng PDEA leaks. Bago pa man magsimula yung committee hearing sa Senado, nag-post nga ako yung bang ANC na pinagmamalaki worldwide ng ABS-CBN magko-cover ba? Yung bang GMA, GTV, dalawang istasyon yan magko-cover ba? Yung bang TV5 at saka yung kanilang VHF, UHF television
magko-cover ba. Lahat ng yan, sinubaybayan ko, chinek ko isa-isa. Unfortunately, wala. No? Isipin mo, earth-shaking and development, pero none of them are interested. But anyway, okay lang yun kasi diskarte nila yan. Sila naman ang mananagot sa kanilang mga televiewers at saka mga tagapakinig sa radyo. Kasi pag ganyan kalaki, hindi mo kinover, abay, may diferensya yung stasyon mo. Nag-uulat, ito si Jane Cunita, ang inyong citizen correspondent para sa... Hindi ba? Napakalinaw. So, dahil nga sa... Hindi yun dahil sa chilling effect. Hindi dahil sa chilling effect yun. Actually, lalo na yung ABS-CBN yan, tuwan-tuwa yan sa nangyari sa SMNI ngayon. Because again, ang iniisip ng mga yan, SMNI is Duterte. So, kung halimbawa, sabi ko nga sa inyo yung mga dating galit na galit nung nawala ng prangkisa ang ABS-CBN, sila din po yung mga tuwang-tuwa ngayon na nawalan ng prangkisa ang SMNI pansamantala. Yung hindi pa naman tayo nawawalan ng prangkisa, pero meron naka-restricted tayo dahil naka-indefinite suspension tayo sa MTRCB tsaka sa NTC. Yun nga yung i-hearing ni Senator Robin Padilla, hini-hearing niya yun nga yung isang maganda sa hini-hearing ni Senator Robin Padilla na malay naman natin baka sa susunod na hearing mabigyan tayo ng opportunity para maka-attend dyan. Pero hindi na ito chilling effect. Yung mga dating galit na galit sa prangkisa, nagsumisigaw ng freedom of the press sa prangkisa ng ABS-CBN, sila din po ngayon yung nagpa-persecute at yung nagsumisigaw at tuwan-tuwa sa tinatamasaan ng SMNI. So pagka para lang sa kanila, pagpabor lang sa kanila yung balita, okay sa kanila. Pero kapag hindi na pabor sa kanila, sila, galit na galit sila.